Ito, i-check natin kung ano yung laman ng TK801 para may mas klaro. So, pag login mo ng admin, ito siya. Tapos, papasok ka ng device information. Ito yung serial na papasok dun sa GPON mo. Okay? Network information, yan yung IP address na nakasetup sa'yo. IPv6, wala pa. Tunnel. Link information. Dito mo makikita yung input. User information, dito mo makikita kung ano yung SSID index. Yung SSID name. Ito. Yan, SSID name yan. Ethernet, kung sino yung naka-connect. So, ito, meron naka-connect na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Diba? Sa SSID 1, SSID 5, naka-indicate dyan. Okay. USB, kung may connected na USB. Itong Easy Mesh, di ko pa masyadong nakita. VoIP. Merong mga model na lumabas na merong phone. Most likely 20% nung sa amin walang phone, 80% meron. Remote management, ito yung pang ITMS. Yan. Then network, dito ka gagawa ng PBPoE account mo. May video naman tayo dyan. Usually internet lang yung ginagamit natin. Then pwedeng tag VLAN or untag or transparency for bridge mode. Tunnel, ARP, DHCP. Yan. Pinapakita ko lang. LAN address. DHCP. Yan. Dami nakakonect sa ano nila. Network nila. Yan. Port service. Pa-post na lang kung kailangan ninyo, ha. Prefix management. WLAN, dito mo i-check kung naka-enable o hindi. Then SSID settings, dito mo titignan actually kung SSID 1 tsaka SSID 5 yung default niya. Pwede kayo magdagdag ng ibang SSID kung gusto niyo magkakaibang password, kung meron kayong guest account o wala, ganun. SSID settings, yung SSID name. Then you can set yung maximum clients niya. Security, dito yung password. Siyempre hindi natin i-click yan kung ano yung password ni client. Remote management, 40R069, QoS. Pwede nyo paglaruan to kung gusto nyo. Kung may DSCP marking kayo. Pero usually wala naman tayong, usually di naman nang ginagamit. SNTP is +8. Routing, static routing, routing table. Ang 00 is pupunta sa gateway. Okay. Security. Naka-off. Naka-off din ng firewall. MAC filter, IP filter, and service control. Ito, default na ito. Hindi mo na kailangan i-on to para ma-remote mo siya. Kung ano yung IP na nakuha ni client doon sa PBPoE server mo, yun na yun. Pwede mong gamitin to kung gusto mo, pero hindi naman natin masyadong ginagamit. And even then, kahit noon, ang ginagamit ko lang dito itong DDNS. Pero di naman gagana sa atin yan kasi naka CGNAT tayo. Administration, ito pwede ka magpalit ng user and password kung gusto mo. Pag nagpalit ka ng user new password, soft update, yan, pag nagpalit ka ng user and password tapos binackup mo yung configuration, kaya pati yung mga ano mo, pati yung mga Wi-Fi SSID and Wi-Fi password mo, pwede mong i-restore dito kung gusto mong ganun. Ngayon, yan. So, ito naman pag factory reset ka, merong mode.
Ito maganda rin to eh. Reboot ka every 7 days para mag-refresh. Automatic na siya. Pwede mong ilagay ito sa ano mo, sa configuration mo. Log management, indicator light control, VoIP, ito, uplink mode. Pwedeng self-adaptation or manual. Kami actually nagma-manual kami. Mas mabilis. Mas mabilis. So, pag on mo na ito, GPON ang default niya. Pag na-detect niyang ipon, magre-reboot siya. So, parang baka isipin nyo, matagal. Ganun lang talaga siya. OMCI. Di gumagana to. Di ko mapagana. Di ko mapagana kay ZTE. Pero I'm sure yung iba napagana na nila. Kung gagamit ka ng ZTE OLT, mare-remote niya. Yan. And maintenance, pwede kang mag-ping. Facebook.com, gamit mo ang internet. Submit. Yan. Ito live ito kay client. Inopen ko lang. Trace route. Manually inform. Then user help. Pwede meron siyang manual. So, yun lang. Usually ang tinatanong sa amin is paano mag uplink mode. Yan. Usually ito yung tinatanong ngayon. Okay. So, yun lang.